Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Melanie dito sa ating dulang Love and Memories. Tinupad ni Ronron ang sinabi niya na gustong makilala ang aking mga magulang. Pumunta sa aming bahay. Ang itay, gusto niya si Ronron dahil may kaya sila sa buhay. Pero ang inay naman, sinabi niyang paligero si Ronron. Ayaw niya sa kanya. Ayaw ni inay sa kanya dahil isa daw siyang paligero. Kaya hindi ko siya sinasagot hanggang ngayon. Lagi kami kumakain sa labas at namamasyal. Minsan na may dinaluhan kami okasyon, hindi ako kaagad inihatid sa aming bahay, kundi dumaan kami sa bahay nila para kunin daw ang regalo sa akin. Ron, bakit pumunta pa tayo dito sa bahay ninyo? Akala ko ihahatid mo na ako sa amin. Bakit pumunta tayo dito? Kun Melanie, kukunin ko lang yung regalo ko para sa'yo. Ano? Hindi ko naman kaarawan ngayon eh. Bakit may regalo ka sa akin? Sige na, kunin mo na para makauwi na ako sa amin. Halika muna dun sa loob. Baka matsambahan ka ng mga loko-loko dito sa lugar namin. Gawan ka pa ng masama. Halika na. Sino bang kasama mo dito? Nandito ba ang mga magulang mo? Nasa Maynila sila. Baka isang linggo sila doon sa bahay ng kapatid ko. Ganun ba? O sige na, kunin mo na yung sinasabi mo. Saka mo na ako ihatid sa amin. Oo, Melanie. Pero hayaan mo muna kitang yakapin. Ron, wag mong gawin sa akin. Pakiusap. Melanie, pagbigyan mo ko. Dahil hindi kita pababayaan. Ron, bakit ganito nararamdaman ko? Nag-iinit na rin ang buong katawan. Ron. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life. Ay, nako. Bakit kaya? Ganito na lang ang naramdaman ko. Bigla akong kinabahan dahil hindi ko alam kung ano. Ay, teka. Wala pa yata si Melanie. Ay, ano ba naman dito talagang hindi ko kaya. Kailang na uminom ako ng tubig. Ay, gigisingin ko si Benong. Ay, Benong! Gising ka nga sandali. Benong! Bakit ba? Ano bang sasabihin mo? Inaantok na ko Benong. Ikuha mo ako sandali ng tubig. Dahil masyadong tibok ng puso ko. Ay, kinakabahan ako. Kabusugan yan. Kaya ganyan ka. Ay, sige na, Binong. Ikuha mo na ako ng tubig. Sandali lang. Pambira ka talaga, oo. Bakit kayo ganito ang kaba ng dibdib ko? Nag-aalala ako. Teka, si Melanie, hindi pa siya umuwi Naku, saan na naman kaya punta ang babaeng yun? Sinabi nang huwag magpapagabi. Naku, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Hindi sana totoo ang hinala kong ito.
wala sanang masamang nangyari sa kanya. Ito na yung tubig, oh. Inom ka. Ay, salamat, Benong. Ay! Ay! Nako, Ha? nahulog ang baso at nabasag. Pepay. Ano kaya ang ibig sabihin nito, Benong? Nako, baka may masamang nangyari kay Melanie. Ay, nako, wag naman sana. Ron, sinira mo ang aking pagkababae. Panagutan mo ginawa mo ito sa akin. Oo, Melanie, mahal kita. Kaya ginawa ko to para pagkasal ka na sa akin. Kailangan na kasama kitang uwi sa bahay namin at ipagtapat mo sa aking mga magulang na may nangyari na sa atin. Sige, gagawin ko yan. Para patunayan ko na ikaw ang gusto kong pakasalan. Sasabihin ko sa mga magulang mo na mamamanhikan na kami. Sige, magbihis ka na. At ihahatid na kita para makausap ko sila. Sana umayag sila na makasal tayo kaagad para hindi nakakaya sa aming pamilya. Huwag kang mag-alala, Melanie. Hindi naman kita lulukohin. At gaya ng sinabi ko, ikaw ang babaeng pakakasalan ko at gusto kong makasama habang buhay. Salamat sa iyo. Alam mo, mahal na mahal din kita eh. Ikaw ang unang lalaki na minahal ko. Sana hindi ka magbago sa akin. Aling Pepay, sinama ako ni Melanie para sabihin sa inyo na may nangyari na sa amin. Pero pakakasalan ko siya at mamamanhikan kami sa susunod na araw para pag-usapan ang kasal namin ni Melanie. Ano? Magpapakasal na kayo? Aba, kailangan na may iririgalo kayo sa aming mga magulang ni Melanie. Oo po, kung ano ang inyong gusto, sabihin niyo lang. At handa po ako na ibigay ang hiling ninyo. Ay, mabuti naman kung hindi kayo mahirap na kausap. Ang gusto ko ay mapaayos ang bahay namin. Tingnan mo naman, puro sira na ang dingding at atim ng bahay. Okay lang po, Aling Pepay. Inay na lang ang tawag ko sa inyo dahil ikakasal na rin kami ni Melanie. Sige, ikaw ang bahala, iho. Basta mapakain lahat nagdadalo, ay kontento na kami. Kayo nagbahala sa mga ihahanda. Opo, Inay. Huwag kayong mag-alala. Gagawin kong bongga ang handa at kasal namin ni Melanie para wala po kayong masabi sa akin. Maraming salamat kung matupad lahat ng pinag-uusapan natin dito para magkasundo tayo at matutuloy ang kasalan. Opo, Inay. Talagang nakahanda akong pakasalan si Melanie dahil mahal na mahal ko siya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Ay, nako. Alam mo, Pepay. Bayang daming nainggit sa atin. Dahil may kaya ang napangasawa ni Melanie. Alam ko na yan. Nagyabang ka naman sa mga taong dyan. Kaya nainggit sila. Nako, baka kung ano pa hanggang sa'yo dahil sa pagyayabang mo, ha? Ako, hindi nila gagawin yun. Dahil may manugang tayong mayaman. Pati bahay natin lumakit na paayos. Ang gandang tignan ngayon, no? Talagang iba pag may pera ka, ano? Re-respetuhan ka ng mga tao. Ay, gayon, hindi na tayo susungitan ng mga kapitbahay natin. Dahil kahit anong gusto nating bilhin,
ay mabibili natin at kumpleto na ang mga kagamitan sa bahay natin. Sa isang iglap, naging Don at Donya tayo, no? Nako. Noon sinasabi mo na nagyayabang ako, pero bakit ikaw ngayon parang tuwang-tuwa ka, nagkaroon tayo manunggal na may kaya sa buhay. Ay, talagang natutuwa ako. Dahil sa oras ng pagkain, ay nandyan ang gusto mong ulamin. At hindi tayo magdadamot sa mga kapitbahay para tuloy-tuloy ang biyaya sa atin. Bay, dapat din tayo magpasalamat sa Diyos sa biyayang nakamtan natin sa buhay. At hindi na tayo maghihirap. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Melanie, huwag mo na akong hintayin mamayang tanghali. May meeting kami ng kliyente ng kumpanya. Kaya bahala ka muna dito sa bahay. At kung may kailangan kang bilhin ay isama mo si Kuya Dante. Gamitin mo yung isang kotse. Oo, Ron. Pwede naman na mag-shopping ako ngayon. Ang dami kong bibilhin kasi. Oo naman. Lahat ng magustuhan mo, bilhin mo lang. Para wala kang masabi na iniiwan lang kita sa bahay. Kailangan mo rin ng maglibang paminsan-minsan. At isama mo na lang si Nida para hindi rin siya mainip sa opisina. Yung trabaho mo, siya na muna ang gagawa. Sige. Pupunta muna ako dun sa opisina para sabihan kay Nida na samahan ako na mag-shopping. Okay. Mauna na ako. Hindi bale. May sasakyan ka rin. Kaya bahala ka na kung saan ka pupunta. Mag-ingat ka dyan, ha. Alam mo naman, delikado. Pag nagabihan ka, kilala ka pa naman na isang negosyante. Kutungan ka ng masasamang tao. Huwag ka mag-alala. May kasama akong bodyguard. At kahit saan ako pumunta, hindi ako mag-aalala dahil may kasama ako. Sige. Mabuti naman kung ganun. Kung may bodyguard ka. Para hindi ako kakabahan kung hindi ka pa nakakauwi dito sa bahay. Ikaw rin, mag-ingat ka sa mga mandurukot. Baka maguhan nila ang pera mo. Halis na ako ha. Para hindi ako matarsado sa oras ng aming usapan. Bes, pwede bang samahan mo ako para mag-shopping? Huwag kang mag-alala. Ililibre din kita. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nabago ang buhay ko. Talaga, madam? Ikaw ang asawa ng aming boss. Kaya kung ano ang gusto mong iutos, ay susundin ko. Ano ka ba naman? Kung ano ang trato natin noon sa isa't isa, ganun pa din hanggang ngayon. Hindi ako nagbabago, ano? Dating Melanie pa din ang kaharap mo ngayon. Kaya iligpit mo muna yung ginagawa mo para marami tayong mapuntahan. At alam mo, ngayon ko lang masubukan na mag-shopping. Ang swerte mo, Bessie. Dahil ikaw ay nakabingwit ng matabang isda at pwede mong bilihin lahat ng gusto mo. Naku, hindi naman ako ganun kaabusada sa pera, no? Kahit marami, kailangan yung mga importante lang ang bibilhin ko. Naku, ibang klase ka naman, Bessie. Hindi gaya ng ibang babae na pag yumaman ay tinatapakan ng ibang tao. Nang aapi na sila, Ay, mahirap ang gawin yun, ha? Baka bawiin ng Diyos ang biyaya sa akin na binigay. Pati mga magulang ko madadamay pa. Ngayon ay masaya na sila sa buhay nila. Bakit ako mag-aapak ng ibang tao? Masama yun. Hayan. Nailigpit ko na ang trabaho ko. Mabuti naman, nang dumating ka,
ay tapos ko na rin ang trabaho ko. Kaya sandali at magpapabeauty muna ako bago tayo umalis para makatagpo rin ako ng tulad ng asawa mo. Aba, nakakalungkot din, Ninong. Maayos na ang bahay natin, pero tayong dalawa lang ang nakatira. Akala ko, pag may pera, ay masaya na ang tao. Hindi pa pala. Siyempre, andito lang tayo sa bahay. Hindi ka ba naglilibang? Anong mangyayari sa'yo kung wala kang kausap? Di para kang estatwa na hindi kumikilos dyan. Naiinis naman kasi ako pag ako'y lumabas. Maraming nagpapalibre ng merienda sa akin dahil mayaman daw ang manugang natin. Anong ginawa mo? Kapag may humingi ng kwan, pag libre, hindi mo sila pinagbibigyan. Siyempre, di maglilibre ako. Kaya ayaw ko lumabas. Dahil sa mga tao nag-akala mo, hinihingi ko lang ang pera. Di nila alam na binabudget ko. Hindi yung puro gastos ang gagawin natin. Baka may masabi yung manugang natin. Talaga, kailangan na ingatan natin yung perang binibigay sa atin ng manugang mo. Para wala naman siyang masabi sa atin. Baka may masabit, sasabihin niyang nananamantala tayo sa kanyang kabaitan. Ha? Oo nga Alam mo, Benong, siguro kung hindi pinilit ni Ronron si Melody, baka matagal pa tayo bago makatikim ng ginhawa sa buhay. Mabuti ka mo't hindi tinakbuhan ni Ronron ang kanyang pananagutan kay Melody. Dahil kung hindi, may matitikman niyang bago kung itak ng hasa. Ano? Ay, naku, Benong. Hindi na uso yung itak-itak na yan. Kundi, idemanda po para matakot. At gawin niyang nararapat na tungkulin sa babaeng sinira ang karangalan niya. Hindi ko inaasahan na may nakahanda palang bahay na titirahan namin ni Ronron. Sinorpresa niya ako. Akala ko kung saan niya ako dadalhin. Yun palang tirahan namin ng aming anak. Nagpatayo siya, pero nakakalungkot dahil kami lang ang nakatira. Si Inay at Itay doon sa bahay namin na pinaayos ni Ronron nakatira. May kumakatok. Baka bumalik si Ronron. May nakalimutan siguro. Sandali lang. Nariyan na. Ay, magandang oras sa iyo. Ako yung pinalitan mo. Pwede ko bang kausapin si Ronron? Ha? Buntis ang babaeng to. Ikaw ba yung sinasabi ni Ronron na sinusuportahan niya? Ako nga. Pasensya ka na, ha? Kung dito pa ako nagpunta sa bahay ninyo. Dahil nahihiya ako doon sa opisina. Kaya, palapasin mo siya. Dahil matagal nang hindi pumupunta doon sa inuupahan ko. Malapit na akong mga anak. Pero, ni pambayad sa ospital. Hindi pa niya ako binibigyan. Saan ba kaya siya? Bakit hindi niya ako pinapansin ngayon? Ano bang nangyayari? Kaya, please lang, pakiusap. Palabasin mo si Ronron para makapag-usap kami ng masinsinan. Ano?
Totoo kaya ang sinabi ng babaeng yon kay Melanie? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng lihim kasaysayang na pinadala ni Melanie dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.